ang init, nag-BP agad ako pag uwi. Hindi naman tumaas yung BP ko. Nag-normal. Kaya sabi ko, ay salamat, sana tuloy-tuloy. Kasi pinapamonitor ng doktor sa akin ng 1 month yung BP ko na kung magtuloy-tuloy yung 120/80 yung mag-normal, ibig sabihin, kasi in-observe, ibig sabihin yung BP ko, yung high blood ko, hindi high blood na yung normal, yung natural na high blood. Talagang nakukuha ko lang daw yun. Ano na yun sa stress ay sa sobrang pag-isip at yung magagalit na hindi mo kaya. Hindi dapat na yun ang iwasan ko. Kahit anong iwas mo, yun ang yung galit ang lumalaki. Kaya hanggang maaari, pinapalangin ko na mag-control ko na. Ang hirap din mag-control Kaya kahit anong iwas mo, lalapitan at lalapitan ka pa rin. Kaya minsan, ang hirap Kaya pasalamat naman ako sa Panginoon kasi kahit sinubukan ko lang naman yung gano'n, mag-ano ko sa clinic. Hindi naman. Kaya nga nag-ano ko sa BP kasi sabi ko, accurate ba yung BP na digital? Okay naman daw yun, pero lulubihin. Kaya gano'n naman. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos at sana tuloy-tuloy na. Kaya sabi ko, kasi ayaw ko na mag-maintenance. Salamat sa Panginoon at naging okay naman. Kaya nakarating pa ako sa pansumba, nakapag-sumba pa ako. Pagkatapos namin mag-sumba, nag-DT, well, okay naman yung ano. Tapos, nagganap pa ako sa Torres Farm, sobrang init. Kaya nasabi ko, salamat, hindi na nagano yung DT ko, baka sa anong Kaya sabi ng kaklas ko, huwag ka na kasi nag-isip ko, hindi mo maiwasan. Kaya, salamat sa Panginoon. Sana tuloy-tuloy na. Salamat sa Panginoon dahil nakaalis at nakabalik kami ng maayos mula sa pamamahinga namin sa Japan. Maraming salamat po Panginoon dahil nagbabayan kami, hindi kami pinabayaan. Walang nagkasakit sa amin, pero talagang iba yung klima, no? Sige, nalapas ka pa lang nung pababa ka sa terminal ng pagkagaling sa aeroplano, parang ayaw mo na lumabas kasi sobrang lamig talaga, grabe. Pero pag ganyan doon, nakakatuwa kasi yung mga tao, no? Sige, parang hindi sa kanila makikita mo yung parang kaligaga, yung parang nag-worry, no? Kasi parang napaka-tahimik kaya pa mga tao. Although napakarami nila, lalo na pag-rush ka, makita ko nga yung MRT doon, yung trend nila. May mga panahon na kahit na bakante, hindi umuupo yung mga tao, nakatayo lang sila kahit mga matatanda. Kakaiba nga doon kahit yung mga babae, yung mga matatanda. Although siguro okay lang hindi naman sa kanila, pero iba talaga ang kultura nila. Siyempre sa atin kasi lumaki tayo sa kultura natin na pinagbibigyan yung paggalang sa kababaihan. Pero doon yung mga kababaihan doon, parang may sarili silang pagkilos na hindi mo na kailangan sabihin pa na, kailangan matilo ka. Pero doon, makita mo, kahit matatanda, lalakad sila. Kahit walang alalay, may buhat-buhat, pero okay lang sa kanila, parang magpipika sila. Anyway, so salamat dahil pinabalik kami dito ng maayos at maraming salamat sa oportunidad ngayon. Sana Panginoon ay patuloy na kami gabayan at awa po sa mga susunod na panahon ay patuloy namin magamit ang mga panahon na binigay mo upang patuloy kami magpansin ng pamilya namin at magkaroon ng pagkakataon para hindi pa kami dala ng mensahe mo sa mas maraming mga tao. Salamat po sa Panginoon dahil nandito tayong lahat ngayong gabi. Masarap pa rin dito sa Pilipinas, masaya Madam naman, tagal natin sa Japan. Maganda po doon talaga dahil malamig, etc. Pero
Lalo na kasama ko kayong lahat, Ate Rosie. Walang naghihilot doon, dito lang. Pero salamat sa Diyos na kami po iningatan. Tayong lahat dito, no? Kahit na mahirap ang buhay, eh nandito pa rin tayo lahat ngayong gabi at tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo, malaking bagay na tayo ay buhay, malakas ang katawan, nakakarating dito sa church, no? Eh yun lang ang pag-isip mo sa umaga na ikaw ay buhay pa. Isang malaking bagay na po yun na dapat natin magpasalamat sa Diyos. Kaya, thank you very much, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pag-iingat mo sa ating lahat. So, salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay lubos na pasalamat sa Panginoon dahil kanina hindi ko sukat akalain at palinis yung ako ng aking cellphone doon sa Pure Gold ay kasi hindi namin intindihan. O sa basa ko doon niya na clean up. So, habang nag-ayos ng phone, sa mga tabi-tabi nila, nagtatanong ako nga, Ma'am, nagpapahilot pa po kayo? Sabi niya, ay bakit? Hindi ko nag-home service ako. Hindi naman ako nahiya magtatanong kasi hindi naman yung masama ang ginagawa ko eh. Katuwiran ko. Kaya salamat sa Diyos. Dami sila nagpapahilot sa akin kaya mga 5. So, salamat sa Diyos sa lakas na binigay niya sa akin. At salamat din sa mga biyaya na ating tanggap ngayong gabi. Salamat sa pag-ingat ng Diyos, ating pamilya sa Palawan at malayo lang, pero salamat sa Diyos na maayos naman sila doon at ang pag-provide niya sa aming mga pangailangan. So, salamat Lord. Okay, salamat po. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Okay, lubos na salamat din sa Panginoon at layong ginagabayan. At gabi, pinigyan ako ng malakasan, kagalingan, sa mga ginaramdaman. Talagang mabait ang Panginoon dahil pag naniniwala ka sa Kanya, tayo yung kinakausap. Ang mahirap ng panalangin ay sinasagot na yung panalangin. At naramdaman ko, tuwing nanalangin ako, pag kinabukasan, nahalasip ko na yung panalangin ko dahil nawawala na yung mga karamdaman ko. Pati bagong malakas na naman. Pagpapala, binigay niya sa akin lagi. Nagpapasalamat sa Panginoon. Yun lang ako, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon ay lahat kasama. Magpapasalamat din sa Panginoon sa sugal ko. Una, nagpasalamat ko kayo. Bigyan ako ng lakas. Sa araw-araw namin pangailangan na provide niya. Ibigyan niya sa amin. Kaya pasalamat ako sa kayo. Sa misis ko, salamat din ako sa pabalik na ganyan dati na kalakasan kanyang normal na. Kaya pasalamat ako sa Panginoon, pamilya ko, saka sa ngayong gabi sa sana ibay na ko nilod sa akong pagsisira ng salita niya na may sa alis ko yung mga paliwanag na magtulihan tayo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Marami pa tayo salamat ka Lord, hindi pa ako salamat lang tayo. Hindi pa sapat din natin salamat. Talaga na maraming pa yan. Kaya
yung ating gawin. Salamat lang tayo sa lahat. Oras. Sa kanyang mandat ito na ating nakatanggap. Maraming salamat po. Okay. Yan, humabot sa interview na abay ka. Salamat. Salamat po na. Ay, maraming pong salamat at nakarating na ng maayos at maluwalhati ang ating kapatid na Grace at ang kanyang pamilya. Nagkita-kita muli. Salamat sa magandang araw na tayo iningatan, na binigyan pa rin tayo ng Panginoon Diyos ng kalakasan ng katawan. Kahit na tayo ay dumadating sa mga problema, pero andiyan pa rin yung guidance niya sa akin sa araw-araw. Actually, dapat hindi ako malilate. Nalagaan ko muna si Aileen kasi bumabawa si Micah. Yung pusa ni yung kapatid na Lydia, pumasok doon sa vlog na sa bintana, andun yung bata, napasigaw tuloy ako kasi syempre, baka mamaya yung oo. Kaya natagalan ako, kaya sabi ko, ay naku, ba naman talaga itong pag inaano ka talaga ng hindi maayos na instead na maaga ako, napatagal tuloy ako. Pero ganun pa man, salamat at okay naman, hindi naman siya na ng nakalmo. Salamat sa attendance natin lahat. Magandang ulit sa ating lahat. Bago tayo magsimula, ay muna yung nalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras ng Panginoon. Kami po ang people mo upang magkaarap sa magaling salita ang mga pagsasawa Panginoon. Maraming salamat din sa bawat isa ng ating Panginoon sa kapatid namin na pagpunta tayo dito Panginoon. Ingatan mo sila Panginoon para tingilikas. Salamat po Diyos. Panginoon pinagpatuloy sa lahat. Panginoon namin. Kasama ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa ating kaibigan na Panginoon. Asa inyo ngayong gabi. Matagal na lang hindi na ito pa nagkapag-sira, no? Naghihintay lang ako eh. Ang ngayon yung araw nito, nakita ko sa blog shop, dalawa lang may schedule dito eh. Kung sa kilawag po na, sabi ko eh, si Peter, March 19, leader. Tapos nakita ko isang po ako naman, March 19, sino ka talaga di pangkuhan? Sabi ko yun, paano nagtulungan ako eh? Sabi ko, ano pa rin lang, kailangan siguro. Pinasok ko siya siguro, ako na lang. Kasi wala pa, matagal na ako yun. Nagsisili, yung ano na tagal. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang ating teksto ngayon ay sa prayer meeting, January 19. Diyan, punta tayo sa mga diyan. Punta tayo sa chapter 1, John chapter 1, versicle 11 to 13. Next lang ito mga kapatid natin pagbubulay-bulayan o chapter 1, versicle 11 to 13. Katugunan ng tao sa pagpapakasakit ni Jesucristo. Yun ang tema natin yung gabi. Dahil papalapit ng araw, mahal na araw, siguro ang dito. John chapter 1, versikulo 11 to 13. O, nandiyan na kayo? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Doon pa lang sa pagbasa na yan,
talagang ano, no? 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 13. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Una-una dito, no, batay sa nabasa natin dito, bakit kaya hindi tinanggap si Jesus diyan sa ano niya, sa bayan niya, sariling bayan niya? Yun ang ano natin diyan. Malalaman natin yung mamaya-maya. Ang kwan dito, ang sabi dito, magandang gabi po sa ating, ang sabi ko lang dito sa ating binasa, ayon sa aking binasa, malinaw na inilalarawan ng talatang ito kung paano ang pananampalatayang nagligtas at kapwa isang panandaliang pagkilos at isang pagpapatuloy na gawin ng buhay. Batay sa binasa sa ating pagkaintindi dito, importante sa ating mga tulad sa ating mga palataya na paano tayo magiging isang paano natin tanggapin ang pananampalataya sa Diyos na magiging sa atin. Sa akin, kaya kailangan tanggapin natin yan sa pamamagitan ng sa pagtanggap natin sa Panginoon. Di ba? Tapos, ang sabi pa dito, ang una ay upang maging anak ng Diyos. Kailangan tanggapin si Kristo. Ang panahong panahon ng pangnakaraan dito ay nangangahulugan ng tiyakang pagkilos ng pananampalataya. Ang pangalawa naman ay ang kasunod ng kilos ng pagsampalataya. Dapat ay mayroong patuloy na pagkilos ng pananalig. Ang salitang pananalig mula sa pandiwaring pangkasalukuyan na naglarawan ng patuloy na pagkilos at pagpapahiwatig ng pangangailangan magpunyagi sa pananampalataya upang lubusan maligtas ang isang nilalang upang tunay na pananampalataya ay dapat magpatuloy matapos ang naturang pagtanggap. Ating buksan ang Mateo
2, chapter 2, 22. Ganito ang sinasabi niya. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkilaw, ang klase pangalan ito, Arkilaw ang naghahari sa Hudiya. Kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot. Pumunta roon muli siyang sinabihan sa panaginip. Kaya't nagtungo siya sa Galilea. Nababasa natin na sinasabihan siya sa panaginip mula sa dalawang babala na natutuhan natin ang Diyos ay nagbabantay sa mga minamahal niya at alam niya ang pinakamabuti upang biguin ang mga balak ng masasama at kung paano ililigtas ang kanyang matatapat sa mga kamay ng mananakit sa kanila. Mahalagang pansinin na hindi kailanman ginamit ni Juan ang pangalan paniniwala, ngunit siyang 8 ulit siyang ginamit ang pandiwang nanalig para kay Juan. Ang pananampalataya na liligtas ay isang pagkilos na kailangan isagawa ng mga tao. Ang tunay na pananampalataya ay hindi isang nakatigil na panimula at pagtitiwala kay Kristo kay Jesus at sa kanyang gawain ng pag-ubos. Kaya mga kapatid, dito, ang sinising niya, kinakailangan pinaano sa atin ng Panginoon na tayo ay hindi tayo titigil sa ating pananampalataya. Patuloy lang tayo na sumunod sa Kanya yung mga utos dito. Kasi kung paano ka matatawag ng isang anak ng Diyos, hindi mo tanggapin si Kristo sa buhay mo, di ba? Maliwanag yun. Kasi, tayo mga tao, talaga Di man tayo maliligtas kung hindi natin, wala tayong pananampalataya sa buhay natin na ibinigay, pinagkaloob sa Panginoon sa atin. Yan ang pinaka-importante sa atin. Saka samahan natin sa mga kilos natin, sa mga gawa natin, sa mga gawain natin dito sa simbahan, kung saan naman sa labas. Kaya mga kapatid, wala tayo magsawa sa pagsisira sa kanyang mga salita, sa mga tao na hindi natin makilala, importante yun. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na hindi tayo niya pinapayaan kahit kailan.
pagkatapos kundi isang pagkatalaga na pagmamahal. At may pagtangi sa sarili na patuloy na nagpapalapit sa Kanya, sa Diyos, bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Punta tayo sa Hebreo City 25, chapter 7, City 25. Sinasabi dito na dahil nga riyan lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos at sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ang mga tao ay may karapatang upupin at maging mga anak ng Diyos kung sila ay sumasampalataya sa pangalan ni Kristo upang siya ay kanilang pinanggap. Sila nga ay ipinanganak na muli at magiging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa pitan ng laman. Walang ibang pumilit sa Diyos upang handugan tayo ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya ang sabi dito sa 25 na sinasabi dito na maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Di ba? Importante din talaga tayo na lumapit talaga sa Kanya para tayo mailigtas sa ating mga kasalanan o mga tawag dito o yung mga kasalanan, yun ang ibig sabihin dito. Tapos ni Kristo, maliban sa pamimilit ng kanyang sariling pagmamahal at kahabagan, ang Diyos ang kusang nagdala ng kaligtasan. Amen. Hanggang dito lang tayo. Mix lang naman ito eh. Ngayon, kung meron tayong karagdagan, pwede tayong magkagkap pa dito. Kung meron tayong share dito sa ating binasa. Yung gulay-gulayan. Kung meron kayong dagdag. May gusto lang po akong i-share. Ang pagkaintindi ko po dito sa John chapter 1, verse 13, yung sabi po, sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So, kumbaga,
Dahil tayo nandito, hindi dahil ginusto ng magulang natin o ginusto natin na lumabas. Kumbaga, kagustuhan din ng Diyos at may mission tayo dito. Lahat. Ang mission natin ay manampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Yun lang po ang aking naiintindihan nito dito. Ayan. At sinabi rin po doon sa verse 12, sabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So yun na nga po yun yung sinasabi. Kaya tayo nandito. Tayo manampalataya sa Kanya. Sige po. Yung iba po, sino ba pong gustong mag-share? Reflection na lahat tayo ay may karapatang maging anak ng Diyos dahil sapagkat lahat tayo ay tumanggap at sumampalataya sa Kanyang anak. Ang anumang hilingin natin o anumang hilingin mo sa Ama ay siya ipagkaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tawag lang tayo sa Kanya kasi lahat naman ng hilingin natin sa Kanya ibibigay. Kung marunong, kung hindi man agad-agad tayo maghintay. Hindi ka matatalo dahil anak tayo ng Diyos. Kailangan lang natin lumaban. Laging isipin na may Diyos tayong buhay. Magandang mga Mahal. dagdag na no? Siguro sa akin, sa bahagi ko, isip ko lang, i-wonder mo talaga, no? Bakit ka isinilang, no? Bakit ka nandito sa mundo? Bakit ako ay nandito sa katawan na ito? Bakit ako ay hindi yung tao na yun? No? Ma-wonder mo yun eh. Hanggang ngayon, ano? Sa 60 years old. Bagay, later ko na napag-isip-isip yun. Parang simula nung naging Kristiyano ako, doon parang unti-unti ko na tanggap sa sarili ko. Na ang bawat sa atin ay hindi ka pa bago tayo sinilang sa mundo. Kung ano man yung pagkalikha ng Panginoon Diyos sa atin, ay yun na yun, ano, sabihin, nilikha kita para sumamba sa akin. Nilikha kita para ikaw ay masubok, no? Ang mga pagsubok ng panahon para maging matatag ka at maging isang tapat ka na tagasunod. At patuloy at ang aking pananalig sa Kanya bilang isang Diyos na lumikha ng lahat. So, kasi wala tayong ibang maisip eh. At yung pag-iisip yun ang bibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo magkakaroon ng ganitong pag-iisip ng emosyon, ng pag-ibig, kahit ngayon galit, etc. Kung yan ay hindi pinagkaloob sa atin ng Panginoon na siyang lumikha sa atin. At yan ay wala ibang, lahat ng yan ay ating tuluyan at ganap na maunawaan pag tayo ay tumanggap na sa Kanya at tayo ay nagtagumpay sa mga pagsubok sa mundong ito patungo sa eternal life, no? Kung tayo nga ay mapipili, kasi sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. At lahat yan ay ang pagbabatayan lang yan ay ang kaloob ng Diyos. So patuloy natin pagsikapin na maging matatag tayo sa mga pagsubok at patuloy natin tiyakin na
ang landas na ating tinatahakaya, landas na pinili ng ating Panginoon para tayo manatiling matatag at matibay ang ating pananalig na siya lang ang magliligtas sa atin. Hanggang sa tayo magtanggap niya patungo sa ikalawang buhay na walang hanggan. Ako. Buhay na walang hanggan. Yung mga karanasan natin, yun ang mga challenges natin sa buhay. May maganda, may hindi. May panahon na tayo ay nahihirapan, may panahon din naman tayo ay nasa kasaganaan, no? Kasi ang buhay natin ay hindi palaging gano'n na palagi kang malakas, ikaw ay palaging bata, no? Nagkakasakit tayo, tumatanda tayo, and eventually, mamamatay tayo, no? Pero, ang buhay ng tao ay hindi po natatapos sa mundo ito. Yun ang lagi kong iniisip, no? Yung iba nga, naiinip na eh. Sabi ng nanay ko, naalala ko nung bata pa ako, sabi niya, kailan kaya dadating si Jesus? Sana pag dumating si Jesus, buhay pa ako. Yun ang laging sinasabi ng nanay ko. Sana pag dumating si Jesus, buhay pa ako at makikita ko siya talagang dumadating siya na buhay ako. No? Ngayong malaki na ako, iniisip ko pa rin, ano kaya yung panahon talaga dadating ang Panginoong Jesus? Hindi na ako lang nakakaalam talaga eh. Kung kahit nga yung mga anghel niya, di ba? Walang nakakaalam kailan siya dadating. Itong mga pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ito po yung gabay sa atin, no? Para tayo ay hindi malihis ng landas, hindi tayo maligaw, no? Kumbaga, meron tayong guide sa tamang daan. Yan. Minsan, pag ang atensyon mo ay hindi sa Panginoon, nandyan ang iba't ibang mga distraction, ika nga. Nandyan ang pera, nandyan ang karangyaan, nandyan ang kayabangan, at kung ano-ano pa. Parang pag nagdadrive, Kuya Peter. Si Kuya Peter, driver to eh. Pag nagdadrive ka, lalo na kung malayo ang biyahe mo, hindi pwedeng tutulog-tulog ka. Kahit na antok ka na, kailangan ang mata mo nakatutok sa daan at ang manibela mo, yung kamay mo, nasa manibela. Bakit? Pag ikaw ay inantok at hindi ka nakafocus, ewan ko ano mangyayari. No? Ikaw, Joy, sa trabaho mo din, pag hindi ka nakafocus, hindi mo matatapos ang trabaho mo. Sa dami ng pasyente mo, sa klinik, nakita ko si Joy, paano magtrabaho. Talagang nakaganon si Joy. Sa telepono, mamaya nagsusulat siya. Talagang focus na focus si Joy sa kanyang pagtatrabaho. Hindi mo siya pwedeng kausapin kasi maraming pasyente. Nakafocus. Ganon din si Venus pag nagluluto. Sa dami ng niluluto niya, hindi mo siya pwedeng istorbohin. Kasi baka mamaya yung suman, kulang na ng asukan. At tayo pong lahat, si Ate Rosie, tulog na. Pero yan ay nakikinig. Pero yan ay nagmamasahe. Yung kanyang pagdiin ng mga laman ng basasakit. Pag wala siyang focus, hindi niya matatapos ang pagmamasahe. Ganun yun. So in other words, mga kapatid, ang focus natin dapat ay isang direksyon sa Panginoong Diyos. Maraming distraction. Maraming sagabal. Pero pag hindi ka nakafocus, mawawala ka. Kaya ang talagang dapat ginagawa natin ay focus sa ating Panginoong Jesus, focus sa ating goal. Diba? Ang leader, laging nakafocus. Kahit anong dumating dyan, hindi ka madidistract. Kahit anong dumating na problema, hindi ka madidistract kasi may focus ka. Yun. Yun po siguro ang pinakaminsahe na pwede kong idagdag doon sa ating kapatid na Tomas. No, yung ating focus
na kahit anumang distraction ang dumating sa buhay natin, maging sakit man yan, maging financial man yan, maging love life man yan, Joy, ha? Dapat nakafocus ang ating isipan. Maging pera man yan, Ate Rosie, si Ate Rosie, lagi itong giver, ha? Nakikita ko talagang report natin sa yung report ng mga deacons natin, yung offering natin. Ate Rosie, talagang hanga ako sa iyo. Hindi pumapalya ang pagbibigay niya talaga sa Panginoon. Kaya sabi ko, Ate Rosie, ibang klase to Samantalang mahihiya ka Mahihiya ka, kumikita ka ng ganito, pero ang binibigay mo, kakapiran ko. No? Kumbaga, dapat lahat ng ating mga gift na binigay ng Panginoon, wala man tayong pera. No? Pero ang ating kayamanan ay ang ating talento. O, hindi kumanta tayo sa choir, yun na lang boses natin O, di ba? Kung tayo ang talent natin ay magturo sa mga bata. O, isa po, yan? Talento na binigay ng Panginoon, ang pag-awit. Ha? Hindi man ako marunong magturo, pero maganda ang aking boses, aawit ako para sa Panginoon. So yun po ang gusto ko sabihin na ang lahat ng ating talento ay ating ibigay sa Panginoon at tayo dapat ay nakafocus sa Kanya para makita natin ang Kanyang plano sa buhay. No? Yung camera, pag hindi nakafocus, malabo, di ba? Kaya ginagawa ng cameraman, ginagalaw niya para mag-focus, maging malinaw. No? Tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maging malinaw ang patutunguhan ng buhay natin. Ayun po. Salamat po sa Diyos. Sino pa? Meron pa? Brother Peter. Si Rika. Meron pa 2 weeks. Pahabol. Sige. Yung kanina, tingin ko kasi masyado na ako naging parang siguro dahil sa dumarating na yung pinagdaan ako ng problema. Pero, yun nga, parang kung natin masyadong seryosohin, Hindi ko sinasabi mong dati seryosohin. Parang sinasabi ko lang, tama yung sinabi ni Grace, focus, may mga problema, pero nandiyan ang Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. At kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob, tapang, at kailangan may positive thinking ka lagi. Para kasi yun ang tinuro ng Panginoon sa atin, maging buhay, At kaya nga ako nandito, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, para bigyan kayo ng pag-asa. Dahil hindi tayo magkaroon ng magandang kinabukasan kung wala kayong pag-asa. At kaya nga siya nandito para bigyan ng minaw na ang pag-asa natin ay ang pagkakaroon ng eternal life. Kasi tingin ng mga tao, pag namatay ka, wala na Tapos na ang buhay mo, bubulok na lang yung katawan mo. Siyempre, ang hindi nakikita kasi, may kaluluwa tayo. Sino ba nakakita ng kaluluwa ni Grace? Nakita ba yung kaluluwa ni Grace? O sino nakakita sa kaluluwa ko? Wala. Bakit? Ang nakikita natin kasi ay yung panlabas lamang na anyo natin. Hindi natin nakikita yung kaluluwa na masigit natin dapat na bigyan ng focus at masigit na dapat natin pagdulinan na bigyan ng pansin dahil yan ang pupunta sa Panginoon hindi naman itong hiram lang natin ng katawan na ito Kaya sabi ko kanina, bakit ako nasa katawan ko? Ginagamit lang yan ng Panginoon. Pero ang masigit na mahalaga dyan, yung ating kaluluwa na siyang dapat ispamdalin. Para pagtuloy-tuloy ang ating pagkakwa, patungo doon sa paglaya natin mula sa rito, sa earth, sa mundo, patungo sa ating Panginoon si Kristo. Focus. Ito nga pala, sa mananampalataya, pag nakapokus ka sa Panginoon, may distraction. Kasi ito yung nangyari sa klase ko. Kasi dinadala ko siya dito sa church, ayaw niya. Ang sabi niya sa akin, huwag ka nang magsimba. Kasi ngayon lang naman ako nandito, ngayon lang tayo nagkita.
ngayon lang tayo magkasama, tapos iwanan mo pa ako. Sabi ko, hindi, magsisimba ako. Kung ayaw mo magsimba, maiwan ka dito. Hindi nga mo iwanan. Yan na talagang ano. Pero hindi ako nagpapatalo sa ano niya. Kailangan nagpipilit pa rin ako magsimba. Sabi ko, bahala ka dyan, magaling ka sa akin, magsisimba pa rin ako. Kasi sabi niya, ilang taon tayo hindi nagkita, ngayon lang tayo nagkita, tapos iwanan mo pa ako dito. Sabi ko, kung gusto mo sumama ka. Pero hindi, ano lang talaga yan, kung sa kang mananampalataya, yung hindi ka talaga dapat magpapatalo sa isang magpa-distract doon sa sinasabi na iba na. Ngayon lang naman, mga ganun, parang sabay lang sige na, kahit ilibre mo pa ako, magsisimba ako, iwanan pa rin kita. Yung gano'n, mabuti na lang, kung magalit ka dyan, mag-hotel ka, gano'n kasi, talagang ano naman niya kasi, mag-hotel. Sabi ko, 8 araw ka dito, 8 araw din ako sa hotel, kasi hindi man siya papayag na, nasa hotel sabi, wala naman ako. Sabi ko, paano naman ako dito? Kaya sabi ko, kung gusto mo, dito ka na lang sa bahay, huwag ka lang maarte. Lagi kami nagtatalo, tapos dinalan ako sa Quiapo, bibili daw siya ng nasabi na ba't akong hindi. Sige, sinamahan ko na siya paraan. Pero sabi ko, huwag mo yan sa akin yung dalawa. Sige na, hinarap mo pa sa akin. Talagang, kung nakapokus ka, kung talagang ano yung pananampalataya, hindi ka talaga matatalo. Talagang, lalaban ka. Kasi, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi napanalunan ko kahit nagtalo kami dalawa eh. Kasi, ayaw talaga niya akong payagan. Wala akong magawa. Kasi buhay ko to, bahay ko to, wala akong magawa. Isisip ko to. Magsisimba ako sa gusto, sa ayaw, sa gusto kumain ka dyan sa mo. Yan ang ano ko. Hanggang sa, yun na nga, napatakbo pa tuloy ako na pagtingin ko, naka-short lang pala ako. Sabi niya, sige, umalis ka, naka-short ka lang. Kaya, sabi ko, Lord, thank you. At hindi ako dala sa mga kalambing-lambing niya na hindi ko siya iwanan. Totoo naman, kasi for 38 years, ngayon lang kami nagkita, nagpasama na siya, sa Facebook kami nagkita. Pero, nagtatalo man kami, hindi talaga ako nagpapatalo sa kanya. Kasi, kung ayaw mo magsimba, kasi talagang devoted ka sa pagkakatuloy ko. Ako devoted din ako sa pagkakasisipito. Ganun ang ginagawa sa kanya. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon kahit nakahabol pa rin naman ako. Minsan sa tao kasi, kapag dumadating ang problema, parang binabawal-iwalanin ang Panginoon. Sinisisi nila ang Panginoon na bakit dumating ko sa buhay ko na ang dami-dami kong problema. Ginusto niyo yun eh. Pero kung malapit kayo sa Panginoon na may pagtitiwala, na siya ang nagbibigay sa amin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat ng problema naman lumilipas nasusolusyonan. Kaya minsan sasabihin ko, bakit gano'n? Sabi ko, parang konting problema, inaalis mo na ang, parang binabaliwala mo na ang Panginoon na nabubuhay ka, nakakaramdam ka ng kalakasan sa buhay mo sa araw-araw. Bakit konting problema lang, susuko ka na. Magbabackslide ka na sa Panginoon. Hindi yun eh. Kung ikaw ay nagtitiwala, kailangan nandun talaga yung focus na sinasabi mo, Kuya Ate Grace, no? Grace, nandun ka talaga na andun lang ang paningin mo sa Panginoon. Kasi hindi naman na tayo, hindi kita iiwanan. Ang ibon na, lumilipad, binibigyan ng Panginoon ng pagkain sa araw-araw. Tayo pa na precious, kaya kailangan lang, meron tayong paninindigan na talagang kailangan natin ang pagtitiwala. Kasi kung nawala na ang pagtitiwala sa atin, andiyan dyan na lahat yung kung ano-anong dumadating na ano. Pero kung ikaw ay nakakapit sa krus na yan, na nagbibigay ng buhay sa atin sa araw-araw, palagay ko talagang, hindi sa palagay ko, talagang bibigyan kanya ng kalakasan sa araw-araw. Kasi magtiwala ka lang talagang andyan dyan. Ako nga, nasi-share ko lang sa buhay ko, may trabaho ba ako? Wala. Pero bakit ako kumakain ng 3 beses isang araw? Dahil sa presensya ng Panginoon Diyos. Ang pagtitiwala ng Diyos, ang pagtitiwala ng ibang tao sa akin, yun ang nagiging daan upang ikaw ay maging talagang, maging malakas.
No, hindi ka mawawala ng pagtitiwala. Kaya hindi mo dapat bilang tao na tayo ay nakatanggap na kay Kristo na aking tagapagligtas, buo nating tanggapin siya na kahit anong dumating na problema sa ating buhay, andyan dyan siya na wala tayong ibang sasabihan, isuko lamang natin sa Kanya kung ano yung ating nararamdaman sa ating puso at hindi niya tayo bibigyan ng anumang magbibigat ng problema. Yun lamang. Wala na. Ako po, may idadagdag tayo lahat pag nakapokus tayo sa Panginoon, kailangan kung ano man ating mga karanasan sa buhay natin o may mga pagsubok. Kung nakapokus tayo doon sa Panginoon, na may Panginoon tayo sa buhay natin, huwag tayo magpadala sa mga problema. Iasa natin ang ating mga problema sa Panginoon. Patuloy tayo na namumuhay kasama ang Panginoon para ang ating mga obligasyon sa Panginoon patuloy na magawa natin. I-example ko lang yung aming panagsama yung Sister Flory, bawat December. Maalala ko talaga. Siyempre, maalala ko talaga. Kung hindi si Lord nagbigay sa amin ng kalakasan, maraon ba namin ang buong mga lugar? Kung ito ay binigyan ni Lord ng kalakasan. Kasi sabi ko, Sister, ang ating gawain, kailangan unahin muna natin si Lord bago tayo magdalaw-dalaw sa ating mga kaibigan. So, salamat sa Panginoon na biyayaan kami. Nabigay rin kami kay Lord sa simbahan. Hindi kay sa amin lamang nga sarili ginagawa namin. Ginagawa namin ito nga may pag-asa sa Panginoon at makatulong rin sa gawain sa aking simbahan. Kaya huwag tayo mag-alala na, ito na lang ang ating pira. Hindi natin pag-ibigay sa Panginoon kasi dahil ating mga kailangan. Nasubukan ko, ilang bisis ko na yan nasubukan. Ako, padala sa aking mga anak doon, siyempre, ang isang ina, umiiral talaga ang awa sa mga anak, kahit may pamilya na sila. Kasama ka pa rin doon sa pamilya na may asawa na. Mga apo mo, kasama mo pa rin. Siyempre, paano lang yun ang pera habang buhay tayo. Pero ang magandang samahan, pagmamahalan, doon sa langit tayo. Nakikita ng Panginoon ang pagmamahalan sa pamilya. Itong kayamanan dito sa mundo, iwanan na natin ito lahat. So, huwag tayo magdalawang isip ang ating, kung tayo nakapokus sa Panginoon, huwag tayo magdalawang isip, ito na lang ang pera ko. Akin pa ito lastrahin. Hindi. So, sa akin, ang Panginoon ay pagmataas ko sarili ko dahil kung wala ang Panginoon ang bibigay sa akin ng lakas, wala akong ipag-ibig sa sarili ko. Ang binibigay ko sa Panginoon, sobrang parang binabalik niya dubli-dubli. Sa totoo lang. Wala akong tinapusan sa pag-aaral. Mahirap lang kami. Sa totoo lang, naglaki ako mahirap. Pamilya, pero salamat sa Panginoon. Nakapokus din ako kahit maraming mabibigat nga nalasan ko sa buhay. Kahit naitin pa ako sa iba. Pag husigahan pa ako, nagawa ko ng kasalanan, napokus ko sa Panginoon dahil siya ang nakikita sa gawa ko. Alam ko ang sarili dahil inaasa ko ang sarili ko sa Panginoon. So, maraming salamat po sa gabi na ito. Lubos ako ng pagpapasalamat sa Panginoon. At sabi pa ng Diyos sa Malakias 3:10, dalhin niyo ang inyong mga hikapo para may gamitin
sa pangailangan sa bahay ng tahanan. At aking babantayan ang inyong mga pananim na hindi kakanin ng mga hayop. O ano ba? Bantayan niyo tayo, ingatan niyo tayo. Yan, for example lang yan. Na hindi makain ng hayop. Tayo, ingatan tayo ng Diyos. Ilayo sa atin ang mga masama ang mga tao. So ako, napuko sa Panginoon. Sabi niya ni Pastor, pag ginabigay ko, hanggang Tirusi, tulog ka na dito. Pastor, hindi ako natatakot. Maliwanag ang daan. Pag-uwi ko, mayroong Panginoon na kasama ko. Salamat, Panginoon. Amen. Tinignan ko yung pag-joy tayo dun sa mga panalangin. Tinignan ko yung Malakias 3, Gs. Kung yung sinabi ni Ate Rosie ay yun na. At yun nga, galing naman. Nakalagay po dito sa pagtatapos, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Very good. Ang Rosie, talagang tinignan ko kung tama yung sinabi niya. Malakias 3 Gs. Tama yung sinabi. Sa buwan pa yan, dalabas ako yan. Galing! Salamat po. At napakaganda ng mensahe na ibigay natin ang para sa Diyos. Yun lang po. Huwag ka magkalala kasi pag ibibigay mo, ilang doble ibigay ni Lord. Nasubukan ko yan, biro mo, kahit di ko tatawagin pa ako, magpahilot sila, magsama ba ang loob kung di ko pupuntahan. Pero nauna ko na si Lord. Nagsimba mo na ako bago mag-yap sa kanilang gabi. Kaya, mayroon din siya si Lord, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Kaya ang lahat, idadagdag na. So, ako, mahirap lang ako. So, ang mga anak ko doon, alam mo naman ang buhay sa probinsya. Sobrang kahirap. Mag-antay ka pa ng pananim. So, nagpasalamat rin ako sa Panginoon dahil wala akong tinapusan sa pag-aaral. Pero, kaya minsan naiyak ako sa pagmamahal ng Diyos sa akin, sa aking mga anak. At nagpapasalamat rin ako sa inyong mga kapatiran na kahit pabigat ang aking mga karanasan, pero nandoon pa rin kayo. Nanti ako, chismisa ko dun sa amin na, may si Lucy yan. Pabalik-balik sa Manila, may kalibig niyang lalaki doon. Ay, salamat sa Diyos. Lord, ikaw nagkakaroon ka. Ikaw, Lord, ang kahindin ko dito sa simbahan. Kahit kung sigahan man ako, kilala ko ang sarili ko. Malaman ang tao nga may masamang ginagawa, laging nakabarkada sa lalaki. O ako, si Lord ang kasama ko lang. Ang aking mga pinagtrabahoan, doon ako nakakasayahan at saka sa mga kapatiran sa simbahan. Kahit kung sigahan man ako, ganito ang ginawa ko. Saya ako sa Panginoon dahil hindi na ako pinapabayaan. Ano ang kapalit sa aking pagpakumbaba? Biyaya. Nabubuhay ko ang aking mga apo, aking mga anak. Huwag sabihin, ay magtira ka sa sarili mo. Si Lord ang mahala. Hindi ako pinapabayaan ni Lord. Hindi ko pinagyabang ang sarili ko. Nagabasa ko kay Lord lamang. Nabubuhay tayo sa biyaya ni Lord. Ayan, patuloy na po tayo doon sa mga prayer requests. Sino pong may gustong panalangin? Kaya hindi ako masyadong nagtitiba kasi ikaw na rin pagkakaibat talaga. Hindi kaya sa mata, Nagpa-check up ako yung Monday. Binigyan ako ng gamot kasi ibang kata.
mata. Kasi baka kilig na Microphone please. may katarata. So, bali, pag hindi na tanggal ng 3 months sa patak, o aanin siya. Kaya hindi ko muna inaano yung sarili ko sa ano, kasi sabi ko, kung ano na lang yung meron, nakakaraos naman. Hindi ko na tinuan yung ano, dati. Kasi pag may ano, sige lang, hindi ko na, mahirap din pala yung gano'n. Yung sobra-sobra kang ano. Pag isa-isa gano'n. Kaya sabi ko, pagka medyo ano na, papaano ko na yung mata ko. Kasi mahirap yung mata yung mawala sa atin yung paningin natin. Hindi natin makikita yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa mundo. Salamat po. May prayer request din po sa akin. Opo. Prayer request ko na sana magtuloy-tuloy na yung napakagandang daloy ng relasyon ko sa aking mga anak, na at sana i-grant ni Lord yung hiling ng puso ko na yung magtuloy-tuloy yung project, may ongoing project na ibigay sa akin ngayon na magiging solusyon sa yung problema ko, financial. And at the same time, ito din yung paraan para yung magawa ko rin yung gusto talaga ng puso ko dun sa mga race at sa mga mahal ko sa buhay. Sa chat ba walang ano, Joy? Walang request? Siyempre, panalangin natin ang ating bansa, ang ating Chile, yung kabuluhan, dahil ang mga politika natin. Election na ba kayo? May So, nagkakampanya na rin po sabihin na sana maging maayos tayo dahil yung ating bansa ay mga leader natin magulo sila. Anyway, kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya sa Diyos, tayo ay mag-promote ng kapayapaan. Kasi kung ang leadership natin ng bansa ay magulo, ang mamamayan magulo na rin, wala nang mangyayari sa atin. Kaya mahirap na nga ang buhay natin. Kaya dapat maging maayos tayo. So yun lang na Joy. Meron pa ba sa ating activities? Sa ibaan, yung ating cellular sa training. Kasama doon ng ABCS, no? Sabi pa nalangin po ang ating Invitation Church School na maraming bata ang umattend sa ating pag-aaral ng mga bata. Action. Po. Sige po. Manalangin po tayo. Pasensya na po. So, yan mo na lang. Brother Peter, wala kong prayer request. Okay. Si Ate Sandra. Ma'am Sandra. Ayan. Okay. Tayo na parang simula sa panalangin. Ang Panginoong Diyos, maraming salamat po. Naway, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Makarating po ito sa inyo, Panginoong Diyos. Dinadalangin po namin si Elder Becca sa kanyang nararamdaman, nahihilo, at sana makapagpa-check up na po siya sa kanyang mata.
Dalangin din po natin si Elder Joey at si Sister Venus sa kanilang kalusugan, patuloy na paggaling sa kanilang mga nararamdaman. Dalangin din po natin ang kamag-anak ni Sister Rosie na si Brother Antonio Renaga. Nahihirapan po siyang huminga. Naway pagaling po siya ng ating Panginoon. Dalangin din ba natin ang ating kapatid na si Sister Kim. Patuloy po ang magandang relasyon niya sa kanyang mga anak at magkaroon ng stable work and financial. Dalangin din po natin ang ubo ni Ate Rosie naway gumaling na po ito. Dalangin din po natin ang darating na training po sa March 22 for PCS gaganapin po sa Edinburgh. Dalangin din po natin ang ating bansa naway magkaroon po ito ng kapayapaan at manguna ang Panginoon sa puso ng bawat leader po sa ating bansa. Dalangin din po natin ang ating mga kapatid na hindi po nakadalaw ngayong gabi ito. Kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, panalangin po natin sila. Sa ating pong pangbukas ng panalangin, hinihiling ko po kay Elder Chloe.
No aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabi ito na kami ay nakadala sa aming prayer meeting Bible study. Salamat po sa magandang pagbabahagi ng aming kapatid na Tomas. Panginoon, tunay nga po Panginoon na kung kami ay nakatingin sa iyo, kami po ay hindi maniligaw. Ikaw, Panginoon, na magbibigay ng direksyon sa aming patnubay at kalakasan sa lahat ng mga problema at mga kalungkutan na aming kakaharapin bilang tao. Ikaw ang aming muog, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa po, hindi lang po ito aming marinig, kundi ito po ay aming maisagawa, Panginoon, na kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, ay tumingin sa iyo, Panginoon, sa bawat araw at panahon ng aming buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat po at ang lahat, Panginoon, ng mga panalangin namin, ang aming mga kahilingan, sa larangan man ng kalusugan, pinansyal, pag-aaral, Panginoon, mga gawain. Kami po ay nagtitiwala sa iyo na kami, Panginoon, ay iyong tutulungan. Itatawid mo kami sa landas sa bawat araw. Ama, sa aming pag-uwi, ikaw ang sumama sa amin. In Jesus' name, Amen. Ating pong awitin ang thank you, Lord, sa ating pag-handog. Thank you, Lord, for saving our soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation so rich and free. Amen. Good evening po. Good evening po lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ay, ma'am.